Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil may mga pagbabagong nangyayari ngayong Oktubre 2025 na pwedeng makaapekto sa inyong monthly pension. Alam ko, nakakagulat at nakakalito ang mga balita tungkol sa mga bagong batas at reforma, pero nandito ako para ipaliwanag sa inyo ng simple at malinaw para sa mga katulad ko na gusto lang naman malaman kung magkano ba talaga ang makukuha natin at kailan. Kaya kung ayaw ninyong mawalan ng pera, kung ayaw ninyong madelay ang inyong bayad, o kung gusto ninyong malaman kung may nadagdag ba o nabawas sa inyong pensyon, manatili kayo dito hanggang sa dulo ng video na ito. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na may mga bagong requirements na kailangan gawin, may mga deadlines na kailangan sundin, at may mga benepisyo na pwedeng makuha pero hindi ninyo nalalaman. Ang totoo, may mga kaibigan ko na nagtaka, bakit biglang bumaba ang kanilang pensyon noong nakaraang buwan? At nang imbestigahan nila, may pera pala silang nakalimutan na i-claim or may requirements na hindi nila nasunod. Ayoko mangyari sa inyo yan, kaya nandito ako ngayong araw na ito para bigyan kayo ng kompletong gabay mula sa mga bagong halaga ng pension, payout schedules, mga tips kung paano makakakuha ng maximum benefit, at mga dapat iwasan para hindi kayo ma-penalize o mabawasan ng bayad. Hindi ito simpleng balita lang, ito ay mga impormasyon na makakatulong sa inyo na mapangalagaan ang inyong hirap na ipon at mapangalagaan ang inyong kinabukasan. Ngayong Oktubre 2025, lahat tayo ay kasama na sa Historic Pension Reform Program ng SSS na nagsimula noong Setyembre 2025 at kahit ang GSIS pensioners ay may mga bagong updates din na kailangan nating malaman. Una sa lahat, para sa mga SSS pensioners, mayroon na tayong official na 3 taong pension increase program na aprobado ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025. Ibig sabihin, hindi na ito basta balita lang o usap-usapan, ito ay resolution na. SSC Resolution Number 340 SC 2025, kaya sigurado na ito. Ang sistema ay ganito, tuwing Setyembre ng 2025, 2026 at 2027, makakakuha ang lahat ng pensioners ng regular na taas ng kanilang monthly pension. Kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% na dagdag kada taon. Samantalang kung kayo ay survivor pensioner or death benefit pensioner, makakakuha naman kayo ng 5% kada taon. Ngayong Oktubre 2025, ibig sabihin, dapat nang nakikita ninyo sa inyong bank account o sa inyong cash card, ang unang wave ng increase na ito dahil ang dagdag ay nagsimula na noong Setyembre 2025. Halimbawa, kung ang dating pensyon ninyo ay 5,000 piso bawat buwan, ang bagong pensyon ninyo ngayong taon ay 5,500 piso na. Kung 10,000 piso ang dati ninyong pensyon, 11,000 piso na yan ngayon. At hindi dyan nagtatapos, dahil sa Setyembre 2026, dadagdagan ulit ng another 10% base sa bagong halaga, at sa Setyembre 2027, may pangatlong dagdag pa ulit. Kaya kung ikaw ay retirement o disability pensioner, sa loob ng 3 taon, tumaas ng 33% ang inyong pensyon. Kung survivor pensioner naman kayo, tumaas ng 16%. Malaking bagay yan, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang bilihin. Ang magandang balita dito, walang contribution increase na required para sa pension reform na ito. Noon kasi, nung binigyan ng 1,000 piso additional benefit allowance ang lahat ng pensioners noong 2017, kinailangan pang taasan ang contribution ng mga active members para mabawi ang pondo. Pero ngayong pension reform program, hindi na kailangan ng dagdag contribution. Bakit? Kasi sinabi ng Chief Actuary ng SSS na malakas pa ang financial position ng SSS dahil sa mga nakaraang reforms sa contribution at sa magandang investment performance nila. Sabi pa nila, kahit may dagdag sa pensyon,
Ang fund life ng SSS ay bumabalang ng kaunti mula 2,053 to 2,049 at kaya pa nilang ibalik yan sa 2,053 through better collection at expanded coverage. Kaya wala kayong dapat ikabahala, ligtas ang inyong pensyon at tuloy-tuloy ang pagbabayad. Ang importante, kailangan ninyong malaman kung paano makukuha ang tamang halaga at hindi magkakamali sa proseso. Maraming seniors kasi ang nag-iipon ng problema dahil hindi nila ina-update ang kanilang records, hindi nila binabasa ang mga email or text messages mula sa SSS o GSIS, or hindi nila pinupuntahan ang kanilang mga branch para mag-verify ng information. Ngayon, para sa mga GSIS pensioners, may mga bagong requirements din na kailangan ninyong sundin simula noong Mayo 1, 2025. Ang mga GSIS pensioners ay kailangan mag-submit ng updated personal at financial records. Ito ay para sa verification, identity proof, banking information, at life certification. Ibig sabihin, kailangan ninyong magpakita ng patunay na buhay pa kayo, na ikaw pa rin ang may-ari ng account, at updated ang inyong bank details. Kung hindi ninyo ito gagawin, pwedeng masuspend temporarily ang inyong pensyon habang nag-aantay ng compliance. Kaya kung may natanggap kayong notice mula sa GSIS, huwag ninyong balewalain. Pumunta kayo sa pinakamalapit na GSIS branch o mag-online submission kung kaya ninyo at ihanda ang inyong valid ID, proof of address, at bank account information. Ang GSIS pension schedule ay every 8th of the month, pero kung ang ikawalo ay weekend o holiday, inilalabas nila ang pension sa last working day before the 8th. Kaya dapat ready na ang inyong bank account or UMID card para walang delay. Sa SSS naman, ang release ng pension ay depende sa account type, pero generally ay nasa first week to second week ng buwan. Kung kayo ay new pensioner, dapat mag-apply kayo ng UMID card or Union Bank card para mabilis ang payout. Maraming nagtatanong, bakit ba ako dapat mag-enroll sa direct deposit? Dahil mas mabilis, mas secure, at mas convenient. Hindi na kayo pipila ng matagal sa SSS branch o sa rural bank, direkta na sa inyong account. Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa possible reductions o clawbacks sa pensyon. Ano ba ito? Ito ay nangyayari kapag may overpayment na naganap sa inyong pensyon dahil sa hindi na-report na pagbabago sa status ninyo. Halimbawa, kung ikaw ay survivor pensioner at may anak kang dependent na tumatanggap din ng additional benefit, pero nag-18 taong gulang na siya o nag-asawa na, kailangan ninyong i-report yan sa SSS. Kung hindi ninyo i-report, patuloy kayong makakakuha ng benefit para sa dependent na yan. At kapag nalaman ng SSS, kukunin nila yan sa future pension ninyo through deduction. Ganoon din kung ang dependent ninyo ay nagtrabaho na o hindi na qualified. Ang SSS ay may karapatan na bawiin ang overpaid pension at ang deduction na yan ay automatikong ibabawas sa inyong monthly pension hanggang sa mabayaran ng utang. Kaya importante na lagi kayong transparent at updated sa inyong reporting. Kung may pagbabago sa inyong household, sa inyong civil status o sa status ng inyong mga dependents, i-report ninyo agad para hindi kayo magkaroon ng problema. May 13th month pension din kayong natatanggap tuwing December. Ito ay benepisyo na binibigay simula pa noong 1988 at lahat ng retirement pensioners ay qualified dito. Pero tandaan, ang ika-13 buwang pensyon ay base sa inyong regular na buwanang pensyon. Kaya kung tumaas ang regular pension ninyo dahil sa reform, tumaas din ang ika-13 buwan ninyo. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ngayon ay 6,000 piso dahil sa 10% increase, ang ika-13 buwan ninyo ay 6,000 piso din. Kaya mag-expect ng malaki this coming December dahil may dagdag na kayo compared sa previous years. Ang ika-13 buwan ay usually inilalabas before Christmas, kaya pwede ninyong gamitin yan para sa holiday expenses o sa pambili ng regalo sa pamilya. Ang importante, huwag kayong gumastos agad ng gumastos bago pa man dumating, kasi baka magkaroon ng delay dahil sa dami ng proseso.
Mag-budget ng maayos at mag-plan ahead para sa inyong gastusin. Meron din kayong mga benepisyo na hindi ninyo alam na pwedeng i-claim. Una, kung kayo ay 60 taong gulang na at nag-retire na, pwede kayong mag-apply ng SSS Retirement Pension. Kahit pa nasa GSIS kayo noon, basta may at least 100 at 20 kontribusyon kayo sa SSS. Maraming government employees kasi ay nag-work din sa private sector noon before mag-government. Kaya may SSS contributions din sila. Kung hindi ninyo alam yan, pwede kayong makakuha ng double pension mula sa GSIS at mula sa SSS. Hindi yan illegal, legal yan kasi iba ang coverage ng dalawang system. Kaya i-check ninyo kung meron kayong SSS contributions. Pumunta kayo sa SSS branch o mag-check online through my SSS account ninyo at tingnan kung qualified kayo. Ang minimum requirement para sa retirement ay 120 buwan ng kontribusyon at dapat 60 taong gulang na kayo. Kung kulang pa kayo ng contributions, pwede ninyong magbayad ng voluntary contributions para makakwalify. Ang halaga ng voluntary contribution ay depende sa inyong salary credit, pero usually ay 1,200 hanggang 1,800 piso kada buwan. Kung may budget kayo, worth it ang magbayad para makakuha ng additional pension.